confidential funds ni Vice President Sara. Ayan, yan. Marahil, andyan na yan eh. Ito, pakinggan nyo about ito doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, andyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkol. Ayan. Kita nyo makikita daw po doon yung committee report. Madadatna ni Secretary Boying Diaz sa Ombudsman yung committee report patungkol po doon sa mga kasong isinampa laban po kay Vice President Sara Duterte at the same time yung record ng issue ng confidential funds. Ngayon, ano yung sabi ni Secretary Boying? Titingnan natin, pag-aaralan natin, bubuklatin natin. So, ibig sabihin, possible talaga na baka makulong dito si Vice President. Kulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Yan! Grabe to. Meron pa ako mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Sino po naman kaya ang Pero manunumpa na ako by Thursday. Yun ang balak. sino po kaya ang magiging acting secretary? Excited to mga kababayan sa mga susunod na araw. Ano kaya magiging development do sa kasong kakaharapin ni Vice President? Napagkasunduan na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng Presidente, Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers. Wait nga lang mga kababayan, naiilang kasi ako dito eh. Lagay nga tayo ng mas malaki. Ng DOJ. Yan. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, andyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin. Ang liit mga kababayan. Wait lang Ba't kasi ang liit? Saan ba yun? Sa live ba yun? Ito. Yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Kailan po kayo magsisimula? Meron pa ako Yan, mga inaayos dito. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Sino po naman kaya ang Pero manunumpa na ako by Thursday. Yun ang balak. sino po kaya ang magiging acting secretary ng DOJ? Napagkasunduan na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng Presidente, Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangan gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Sir, nag-a-apply pa lang po kayo bilang ombudsman. Marami na po mga kritiko, yung nagsasalita. Senator Amy Marcos is saying na pag kayo raw po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado nito. Unahin mo si Topacio. Ano ba yung sabi ni Topacio? Pag si Rimulya naging ombudsman, patay tayong lahat. Talagang yari kayo lahat. Alam niyo, nung naging DOJ secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. So yung DOJ policy na evaluate muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases, will be adopting the same sa ombudsman? Siyempre, dapat sabi ni Clifford, si Gloria Ngipin, bumaligtad na, BBM na ngayon. Ramdam niya na mga kababayan Ramdam niya na. na standard. Sabi ko nga,
dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga, hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Para pag Yan. final na, ang idea natin dito iba yun. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung Tama. paano ihaharap sa husgado. Ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ko Tama. pwede yun. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para Kasi sa totoo lang mga kababayan, ganun nga yung kalimitan na nangyayari. Kaya pumahaba, tumatagal yung proseso. Ibig sabihin, di ba, minsan may mga dumidiskarte dyan ng delaying tactic. Tapos ang ending hanggang sa mabasura na. Parang ganito yan mga kababayan eh. May nakita tayong isang example dyan. Alam nyo po ba yung issue ng impeachment ni Sara? Ano ba ang ginawa ni Chis Escudero noon? Di ba pinaasa niya ang taong bayan na kaysa sa ganito, tatawid sa 20th Congress kasi parang kaso lang naman na kahit magpalit ng judge, ganun pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung proseso. Pero anong ginawa po nila? Idinelay po nila ng idinelay hanggang sa ang nangyari na wala na. Nawala na yung impeachment mga kababayan dahil in-archive na, itinago na. So ngayon, yan po yung ayaw na mangyari. Kung ibabatay po natin mga kababayan sa isang kaso, yan po yung ayaw na mangyari ni Secretary Boying Remulla. Yung ididelay hanggang sa ma-deny. Dapat, nakahanda ang ebidensya, matibay ang ebidensya para pag umusad yung kaso, dire-diretso na at mabilis matapos. Anyway, tuloy natin. ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. Diba? And, yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Tama. Tama yun. Pinakamaganda yun. Sa DOJ, what will happen? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero, syempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So, mag-a-adjust pa tayo. Sir, meron ka bang mga list of names na nirecommend sa Pangulo na pwedeng pumalit sa'yo bilang Secretary of Justice? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or acting secretary pagdating ng Biyernes. Sir, not necessarily related sa ghost projects, pero is there any government agency that you think that the Ombudsman should pay special attention to? Ano to eh, buong gobyerno to eh. The whole government system is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special rito. Lahat talaga. We should live by the code of ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo nag-a-assume ng office. Sir, nung una So sa madalit salita mga kababayan, ang mangyayari dito, diba, balik tayo doon sa sinabi ni Secretary Boying Remulla na hindi gagamitin yung ombudsman pang-weaponize laban po sa isang political, halimbawa, political na pamilya, katulad ng mga Duterte, hindi lamang po para doon tatama ang batas. So kahit yung iba, katulad ni na pagpalagay natin na Speaker Martin Romualdez, possible na tamaan din po sila dito. Kung sakali na mapapatunayan po na may nanakaw sila di umano sa pera ng mamamayang Pilipino. So ito yung maganda kay Secretary Boying Remulla na talagang lahat tatamaan. Walang sisinuhin yung batas. So yan po yung aasahan sa inyo ng mamamayang Pilipino na talagang etong ombudsman ay gagalaw at lahat ay babanggain. Ano po, lahat ng mga sangkot, gumawa ng anomalya, nagnakaw ng pera, lahat po yan tatamaan ng batas. Ano po, gaya nga ng sinasabi mga kababayan sa kanyang track record, siya po yung naging secretary ng DOJ na wala po talagang sinanto. Ano po, anyway, tuloy pa po natin. na po kayong pumapak dito sa DOJ. Sa una po nating interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot. Yan. Problemang dinatnan niyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ now? Well, hopefully that we've set the right direction for it.
marami tayong nabago na dating gawin na hindi dapat. Maganda. Anyway, tuloy natin yan. Tuloy natin. Ganda nito, no? Tatamaan si Sara. Pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will be changes sa policy mo, lifestyle changes? Lifestyle checks? Kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung civil forfeiture law, yung forfeiture law natin, na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga salin, ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrample upon na ating ma-violate. Kaya lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi Pero maganda dito, pabor. Si Secretary Boying, mga kababayan, na dapat lang ilabas yung SALN nung mga politician. Yun naman talagang hinihintay ng mamamayang Pilipino na mangyari na pabura na ilabas po yung mga SALN. Hindi naman ilalabas yung pagkakakilanlan ni ganito, ni ganyan. Pero ang pinakamainam kasi ditong makita kung nagpayaman ba yung isang politiko, gaano ba kalaki yung kayamanan niya, yung naging pera niya, mga kababayan, buhat nung naging politiko siya. Yan lang naman kasi yung gustong makita ng mamamayan. Baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash. Baka mamakidnap pag nilabas natin lahat yan. At siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC naman yan, yung interview niyo po sa media na gusto niyo makatuwang yung publiko sa paniniguro. Crowdsourcing. Crowdsourcing of information, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. So yung automatic docketing po ng cases, Saka natin pag-usapan yun kasi I want to see how it runs right now, how the caseload of the Ombudsman's Office. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Dapat dito talagang talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Tsaka maganda sana, mga kababayan, kung kada trial ng isang politikong may kaso sa ombudsman, naka-live, ganda nun, yung parang katulad nung sa Senado, yung araw-araw may trial, mga kababayan, no? Araw-araw, iba't iba na mga politiko yung tinatrial, tapos mabilis pa yung proseso, makikita ng taong bayan na may mabilis na nakukulong at dumadaan naman sa tamang proseso. Napakaganda po nun, napaka-fully transparent po nun kung tutuusin. Kaya nga, sa totoo lang, mga kababayan, tama rin na itong sinasabi ni Secretary Boying na dapat talaga madaliin. Hindi dapat kada taon may makukulong. Kasi kung susundin natin yung nakagawian na sistema na sobrang bagal ng justice system, na kada taon bago may maparusahan, baka tapos na ang term ni PBBM, tatatlo pa lang o dadalawa pa lang yung napaparusahan. Kaya nga mas mabilis, mas maganda yung mas mabilis. Para bago matapos ang term ni Presidente, marami na agad tayong makita na mga nakukulong na politiko. Anyway, ituloy pa natin. Sir, bilang ombudsman po, baka may message po kayo sa mga tiwaling opisyal. Hindi wala naman, ang message lang natin dyan, ay meron pong opisina ng ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin at kung tayo hindi tatalima sa batas, ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. Okay? Sir, may hirin ka ba sa mga opisyal na iwan mo dito?
yung mga trabaho. Carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Oh! Fight for justice. Diba? Ilan po ang sasama ninyo sa ombudsman? Ilan lang. Hindi, basta tanong muna. Malalaman nyo na lang. Di ba? Sa media po ba, mag-i-invite ba kayo? Hindi, ano yan, gagawin ko ng, magbabago nga yung forma ng opisina niyan. Kasi nga, Oh. I really think that we have to be more transparent. I think that public accountability starts with transparency. Para, Kasi ang ombudsman, hindi, we will make it different. Kailangan talaga baguhin na natin to. Eh di ba nung panahon ni Martires mga kababayan, bibihira tayo makakita ng update sa ombudsman. So ngayon babaguhin po ni Secretary Boying Remulla yung proseso. Yung buong opisina niya mga kababayan magiging full transparent sa publiko. Ibig sabihin, welcome na welcome po doon ang media para mag-interview at para kumuha ng impormasyon patungkol po sa kung ano na ba ang nangyari sa kaso ni ganito at ni ganyan. So ngayon, magkakaroon ng access ang mamamayang Pilipino through mga media sa mga kasong hawak ng ombudsman mga kababayan. Unlike dun sa panahon ni Martires, nabibihira tayong makarinig ng mga balita na nangyayari dyan po sa ombudsman. Yung kalimitan pa nga nating naririnig nung panahon na yun, puro pagtatanggol pa kay Digong. Diba? So ngayon, may iba. Magiging full transparent ang ombudsman sa mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. Okay? Salamat. Picture. Dito, picture. Picture. Ano? Ay sila dito. Nakalive ba? Nakalive ba? O sige, tapusin nyo na yung live. Ayan. Kita nyo mga kababayan napakaliwanag. Pinakamaganda dito, yung kaso ni Sara Duterte na nasa ombudsman, yung mga committee report na dinala ng Kamara de Representantes patungkol po doon sa confidential funds. Pagdating ni Secretary Boying doon sa ombudsman, bubuklatin, pag-aaralan, sisiyasatin, at kung si Sara Duterte, mga kababayan, ay may nalabag, at kung uusad yung mga isasampang mga plunder laban po sa kanya, possible mga kababayan na baka po makulong itong si Vice President. At yan po yung kinakatakutan na mangyari ng mga DD-shit. Kaya siguro yung ibang mga DD-shit nag-iiyakan dyan. Kasi biruin nyo mga kababayan maliwanag naman na pag sinabi ni Secretary Boying na magiging full transparent sa publiko, ibig sabihin malalaman ng taong bayan kung papaano, kung ano yung mga kasong kakaharapin ni Sara Duterte, kung papaano mga kababayan makukulong etong si Sara pag napatunayan na guilty sa mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. So yan yung mga dahilan siguro kung bakit nag-iiyak yung mga DD-shit dyan. Pero gaya nga po ng sabi ko, kung wala ka namang ginawang masama, bakit ka matatakot?